Hi, this is Michi Santillan of Team Firestorm. So, isa ako sa member sa Millionaires Club. So, this is the second podcast video already. So, doon po sa unang video, pinakita namin kung ano po yung laman ng package. So, in this second video, so papakita naman namin sa inyo paano mag-register ng isang technopreneur. So, first of all, kailangan po natin ng ating technopreneur card. Ito po yun. So, sa technopreneur card, sa pinakababa po, okay, so makita mo doon yung inyong ID number. At kailangan po din natin i-scratch itong dalawa na to. Okay, so yung sa taas, ito po yung tinatawag natin na SAC. Sa baba, ito po yung PPSC natin. Okay, so syempre, during registration, kailangan po natin yung application form ng ating isa-sign up or na bago nating technopreneur. So, the details sa kailangan po natin is a full name, birthday, address, email, and sponsor ID and placement ID. Okay, so for the Team Firestorm, meron po tayong available na application form para po sa mga members natin sa abroad or sa Visayas or sa Mindanao. You can download it. Okay, so just go to our website www.vmobilefirestorm.com. Okay, so papakita namin sa inyo ngayon yung process. Okay. So, ipapakita natin ngayon kung saang website para mag-register. So, first thing, punta lang po tayo sa www.loadextreme.ph. Okay? Tapos, kapag mag-register po tayo, dahil wala pa po tayong account, pupunta lang po tayo dito sa No Account. Click here. Dito sa upper right side. Okay? So, yan. So, i-click lang po natin yan. Okay? After po yan, lalabas po yung ating terms of agreement. So, i-click lang po natin agree. Okay? Pagka-click natin agree, i-click lang po natin yung submit. Okay? After po ng submit, lalabas po yung page kung saan ilalagay natin yung details ng taong i-register po natin. So, yan po yun. Okay? So, lalabas po yan. So, dito, ilalagay mo yung full name, okay, address, tapos, yung town ng tao, birthday, kailangan pong i-follow yung format na to. Okay, so month, date, and year, cellphone number, kahit anong cellphone number po pwede pong gamitin. ID number, ito po yung may kita sa harapan ng card natin. Ito po yun. Okay? SAC, which is ito po yung isa-sketch natin sa taas. Ito po yung nasa taas. And email. Okay, so email, pwede po ito maging optional. Okay? So, ipapakita po natin sa inyo by filling up the details, magkakaroon tayo ng sample registration. Okay, so dito, papakita namin kayo ng sample registration. So, first thing, ito, fill up natin yung full name. Okay? Then, yung address. Then, yung town. Then, yung birthday. Tandaan po na kailangan pong tama yung format ng birthday. Kung hindi po ito tatanggapin ng system. Cellphone number. Birthday. Then, cellphone number ng taong i-register mo. So, kung marami siyang numbers, kailangan lang po, isa lang po yung i-register natin. Then, ID number, ulitin ko, yung may kita sa harapan ng card. Tapos, yung SAC, or yung subscriber activation code. Okay? Then, yung email. Yung email, optional po siya, pero kung gusto niyo na ilagay, wala naman pong problema. Tapos, i-click lang po natin yung submit. But before you click submit, make sure na i-double check po natin ito. Click submit. Ayan. At lalabas po ang inyong 6-digit
PIK or Personal Identification Key. So, kailangan po natin isulat yan at tandaan. Tapos, after po nito, importante, na-click po natin ang Activate Business Center. Okay. Sa Activate Business Center, click lang po natin. Tapos, lalabas na po itong page na to. Okay? So, i-enter nyo lang po yung password kanina or yung PIK at yung sponsor ID. So, ano ba yung sponsor ID? Ang sponsor ID, ito po yung ID number ng taong nag-sponsor sa inyo. Okay? So, kailangan makuha nyo po yung details ng taong mag-end ng endorse ng business sa inyo. Sales Placement ID. Sales Placement ID is kung saan nyo po ilalagay yung bagong member nyo. So, makuha nyo po ito sa taong nag-endorse ng business sa inyo. Tapos, meron tayong dalawang Team A or Team B. So, tatanungin nyo po dun sa taong nag-endorse sa inyo kung saan team po kayo ilalagay. Tapos, make sure po before you click submit, okay, tama po lahat ng details, okay? So, kung sigurado na po kayo, click nyo po yung submit, okay? Tapos, lalabas po dyan yung page kung saan i-double check nyo yung details. Kasi once nag-submit po kayo doon, okay? Once po na nag-submit kayo dito, permanent na po yan, hindi na po mababago. So, enter nyo lang po ulit yung password kanina or yung PIK. Then, i-click nyo lang yung submit. After nito, lalabas po yung last step na natin sa pag-encode ng member. Okay? So, sa pag-encode ng member, so, kailangan po natin yung PPSC, which is can be found dito sa pinakababa or yung pinakamahabang digit. Okay? So, yan. So, importante, ito po yung kiklik po natin, yung click here. Pagka-click here natin, yan. So, lalabas na po yan. So, ilalagay lang po natin ulit yung ID number. Yung password. Yung PPSC. At i-click lang natin ang submit. Okay? So, kung tama lahat ng details, ito na po makikita nyo, successfully credited your PPSC, returning to main page after 5 seconds. So, ito po yung itsura ng MyLX website po natin. So, after you register, you can check your account by logging in dito sa mylx.biz. So, ilalagay yung ID number niyo, password, tapos mag-login kayo to see your account.